Terrain ba? Terrain. Yun, isa lang tumama sa inyo. Si Ma'am Elsa tumawa. Tama yun. Minsan nakakalito nga. Kaya pinano ko yung difference ng mga yun. Kasi like this one, kung mapapansin nyo, pwede siyang iisip ko DTF wala possible. Pero DEF siya, Digital Elevation Model. Mamaya papakita ko kung ibig sabihin ng DTF. Yan. ATM? DTF. Wala pa tayo yung ATM, wala pa sahod. Authentication pa yan. Ang DEF or a Digital Elevation Model, kung napansin nyo dito sa screen, meron na siya contour line. Kaya madali na siya mahulaan siya ay elevation. Represent the bare earth surface, removing all natural and built features. Nire-remove niya na yung mga surface, o yung mga structures, o yung mga puno. Yung elevation na yung ganyan. So, Ground lang, ano talaga siya? Ground lang. Pag naka-ground, flat lang siya talaga. Like doon sa sample natin, kung nakapin yung ating digital elevation model na for San Jose, nag-generate ako ng data para sa San Jose, yun. Mamaya, itatry natin yung gawin ko nito. And then, this one, pag hindi nyo pa nahulaan kung ano yan, Terrain. Terrain pag-awit. yun. Yun yung DTF. Parang ano yung mapa ng ano? Kasi hindi nyo yung pinagkaya ko ng dalawa. Yung DEF, parang sila may color siya. Ay na may ano siya, may ano talaga, may mga puno-puno pa. Kung napansin nyo, yung DTF, May structure. kasama na yung Biglang River. Meron na siya iba pang features. Dapat na yung lalim ng ano. Pati Dagat. Yeah. A DTM or a digital terrain model typically augments a DEM. Pero nagmumukha siya DEM talaga kaya madalas nagkakamali. By including better features of the natural terrain, mamaya gagawa tayo ng DTM using 3D, such as rivers and ridges. A DTM may be interpolated to generate a DEM. But not vice versa. To simplify, kung ano ang DCEM at DEM, at yung sample naman. Yung digital service model, kasama yung structures, or yung natural features sa Earth, and then yung DTM naman, ito, plain, or bare Earth na tinatawag. Yung lupa lang talaga. Or bare ground, bare Earth topographic. Sa inyo, ang ginagamit nyo ay DEM. terrain. Ang alam ko kasama nga sa topo maps nyo rin ay yung mga structures, di ba? Building footprints. Sa ngayon, may madali ng paraan para magkaroon ng structures. Tutulong din namin mga later yung papapapatuloy ng mga... Sino nagsasurvey dito sa inyo pala? Ay, sila sir. Yung mas mapapadali yung trabaho. Kasi ang alam ko, nag-road network pa yan sila sir, sigurado. Ang susukatin mo pa yung lawak na road, yung canals, susukatin mo pa. Yun. Dito pwede na natin siya mag-generate. Kailangan mo mag-service sir. Kasi kailangan mo pa rin check mo tama eh. Kasi, di ba nga, ang DEM or DSM, bare earth, hindi naman nag-move yun kaya hindi mo nababago. Kaya matagal siya bago mabago. Ito yun. To simplify again, ito yung DSM and then yung DEM or DEM. DSM kasama yung natural
national features or structures, DTM is your there. Data source. Ngayon, online, meron namang available data source. Sino nag-o-auto ka dito para sa auto? Yan, sinesearch na natin. Makita ni, ano yung pagkakaiba ng ground survey na using AutoCAD pati sa GIS. Sir, accessible yan? Accessible yan. Swerte nyo. Tuturo namin kung paano tayo consume na data sets ng dito. Then, which is, meron din yung dati noon, sikat yung tinatawag na Space Shuttle Radar Topography Mission, which is yung SRTM ang tinatawag. Ito yung pinakasikat yan. And then, yung sumunod is yung National Elevation Data Set. And then yung ASTER Global Elevation Data. By ranking, unang pinakasumikat is yung SRTF and then yung ASTER. Which is ngayon, nag-update na rin, meron tayong tinatawag na Global Multi-Resolution Terrain or Elevation Data noong 2010. May mas latest pa na makakuha na ngayon. Yung galing sa NASA, which is umabot na siya ng 10 meters. Control generation. 10 meters. Yun, pwede natin makakuha yun ng libre online. Kaya doon sa mga nagsasabi for control sa mga ang tawag mo sa area niya, kalimutan. Minus. Yun. And then meron kami tinatawag na ito, IPSAR sa NAMIA. Ipsa. Or interferometric synthetic aperture radar na tinatawag. Sa kasamang palad, wala kaming dalang data sets for IPSAR dito sa San Jose. Pero, pwede kayo mag-request through our administrator na makahingi ng data for IPSAR para makapag mas magandang resource na control na ginagamit na NAMIA. Kasi tayo na mag-inig ng Ang iba sinasabi nila, EPSAT. May binigay sa amin, sir, yung Mindoro EPSA. Mindoro Island. Yung buo? That, Yung buo? yes, sir. Oriental tsaka Occidental. If possible, pwede, mamaya siguro tayo kung tignan tapos kung maayos pwede natin gamitin na simulator. Tuturo na rin natin kung paano magamit yung data set. Sa kasamaan, ay hindi pa kasamaan, pero yung ating IPSAR data set sa kanila is no 2015. Pero dahil digital elevation model naman siya, therefore, kadalasan din yung nagbabago na lang yun. Nagmumove lang yun kapag may mga large earthquakes. Yeah. Ito yung resolution na possible na kukuha mo doon sa mga free. Which is SRTM, ang resolution niya is 30 meters. Yung LED kanina is 30 meters din. Aster is 50 meters to 90 meters. Sa NAMIA, sinasabi namin yun is kaya siya ng 5 meters. Pero on the ground, sinubukan ko yun. Quote and quote, sinubukan ko yun sa 1 meter. Tama siya. Tama pa. Kasi pwede mong i-compare yun sa drone. Meron yung kami sa inyo. Sa training center kasi nag-offer din kami ng drone namin. And then, kung pwede yung boat, parehas na lang. Seamless din siya. And then, yun. And then, ito yung mga possible GM applications sa NIA. Yung estimating which is yung elevation. And then, pwede naman magiging tayo ng slope. Then, turning drainage network. O yung mga streams. Pwede naman generate. Determining the watershed. Pwede ka mag-generate para sa watershed para makita mo kasi possible pwede kayo mag-create ng down area.
Ring stability kasi di ba pag may mga down area, meron mga road network kung saan mo ilalagay. Then, sa DSWD, kaya lagi kami nasa DSWD ang yearly na iwan ng soil mapping to create a proper graph for interest features of a survey. Possible which is yung FGIS, yung parang yung GIS mo, kakailangan din ng DEF. Eto. Yung mga use of DEF, hydrology modeling, kasama yung hydrology modeling, creation of relief maps, like this one, totoo natin yan. 3D visualization, ito 3D flight plan yung ginagawa ito sa UAV or sa drone natin. Surface analysis para dito sa ating control map. Mabilis po ba? Sakto lang po. Okay. Palisaran mo ng red card kapag masyadong mabilis. Yun. Mabilis. Tapos na. Actually, ano lang yun. Bali, pinreview ko lang kung